Grabe naman, muli na naman tayong magsasama-sama para sa isang mainit na talakayan ngayong araw. Ating pag-uusapan ang katatapos lamang na Barangay at Sangguniang Kabataan election. It's giving really, intense nga ba na post-election vibes? Yes, that is right, Gina. Sa kabila nga ng postponement nito at pagiging unconstitutional ayon sa Korte Suprema, ito ay natuloy na rin finally. Ating ngang nakilala ang mga bagong halal na kabataan sa iba't ibang barangay sa bansa. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, schoolmates, syempre gusto kong ma-welcome back ang ating na-miss ngayon. At syempre, i-congratulate ka, Kuya, for being one of the nominees for the Asian TV Awards 2023. That's Grabe right. naman yung pagbabalik na yan. Maraming salamat po sa Asian TV Awards. Napakalaking parangal nito, Gina. And kayo rin, di ba, yung isa mong show na parangalan? Yun, no? Siyempre, inaalay natin to sa ating schoolmates family. And we just stick to our vision, mga ka-schoolmates, yung makapagbigay tayo ng safe space and platform for the youth to tackle the most relevant issues our country is facing. At patuloy tayong manghihikayat ng ating mga ka-schoolmates na maging kritikal, makialam at magkaroon po ng pakialam sa mga napapanahong issue ng ating bansa. Pero ngayong araw, G, ay pag-uusapan natin ang mga plano at programa ng mga bagong SK officials sa kani-kanilang barangay. At kung paano kaya nila mababago ang stigma ng mga kabataan tungkol sa sangguniang kabataan. Yan, kaya naman sabay-sabay nating alamin ang mga yan dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang iyong mo sa karapatan, kalayaan. Alam nyo, mga ka-schoolmates, kami ni Gina mismo ay produkto ng SK. So, si Gina ay SK Kagawad, ako naman ay SK Chairperson. And how does it feel, Gina, na we finally concluded our term? Alam mo, sobrang siguro malungkot na masaya. Yes. Kasi hindi ko naman masasabing napaka-successful or naging successful yung term or yung years na naglingkod kami. Pandemic. Oo, yeah, diba? Very challenging. Parang sa dinami-dami ng naging SK before. Parang sa amin sa term pa natin napunta yung yung mga challenges na yun. Pero what I would siguro really treasure was or were the learning experiences that I've gathered, plus the people that I've met, plus yung mga natutunan ko from meeting and helping different people from different walks of life. Right. Napakalaki ng potential ng SK dahil Pilipinas lang ang merong barangay. And we believe na ito talaga yung frontliner ng public service. At napakagandang potential dahil isinama natin ang kabataan bilang parte ng institusyon ng ating barangay. Ikaw, how it feels like to be the kapitan na ng inyong barangay? Siyempre, lahat naman nung natutunan natin mula nung maging student leader hanggang maging SK chairperson, yun ang ating armas sa mga bagong tinatahak natin sa mas mataas na posisyon. Kaya nga, schoolmates, sabi ko nga, napakalaki po ng potensyal ng SK dahil mas nauhubog yung mga kabataan pagdating sa paggogobyerno. No? At para mas maunawaan pa natin ang importansya ng sangguniang kabataan at ang kanilang will to serve, makakasama natin sina Casey, Hero, Russell, and Drake. Hi guys! Hello! So, magkwento naman kayo ng kaunti about sa inyong mga sarili. So, Casey, simulan na natin. Bakit kayo napunta sa SK? Yeah, tama. Tama. Sige, Casey. Hi mga schoolmates! Ayan. I'm very happy na nandito ako ngayon, no? And I am the chairperson-elect of Barangay Pinagbuhatan, the biggest barangay po in Pasig City. So bakit nga ba tayo napunta sa Sangguniang Kabataan? We started also with being a student leader, and then it followed our heart to serve the youth, no? Pagiging ating volunteer and also community leader.
And then also, syempre, when we had the opportunity and chance to run as an SK chairperson, we grabbed it. And talaga namang the youth in Barangay Pinagbuhatan is with me all those hindi lang 10-day campaign, nakasama namin sila. We've been together, I think, a year kasi nag-prepare kami for more than a year for my campaign. And we're very happy. And also, just lately, I've been also proclaimed as the SK Federation President of Pasig City. It's a long ride, it's a roller coaster ride, but I'm very happy na nandito na tayo ngayon sa journey na ito. Kapwa Pasigueño pala to si Yes. Casey, oh. Ang talaga. lungsod na maraming mga bagong henerasyon. No? Yes, tama. Congratulations. Si Casey, teacher. Right? Yes teacher, po, I am tama, a no? teacher. Tagapagtaguyod ng edukasyon. Ito naman, Yes. si Drake. Drake. Ayan, so hello po. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Drake Cabiltes from Barangay Marulas, mula po sa lungsod ng Valenzuela. So, konting background lang po tungkol sa aking sarili. Actually, bata pa po ako eh. 19 years old pa lang po ako. Oh, wow. Before po, ako ay naging Student Council President sa Philadelphia High School. Tinahak po natin ang kursong Humanities and Social Sciences Strand sa University of Santo Tomas Senior High School. At ngayon po, kasalukuyan po tayong estudyante ng Governance and Public Affairs sa De La Salle College of St. Benilde School of Diplomacy. So, para rin sa ating barangay, sa mga taga-Marulas dyan, mga Marulenyo, ako naman ang kanilang Marulas Youth Federation President before I ran for SK Chairman. So ngayon po, tayo po ay SK Chairman-elect ng Barangay Marulas at kasulukuyan rin po tayong Vice President ng SK Federation ng Valenzuela City. Magandang araw po. Wow, nice. Grabe. Ito naman, si Hero. Ayan po, good evening po sa lahat, especially po sa ating mga nagsisipagang anchors and sa lahat po ng mga batang Kangkalu mula po sa lungsod ng Caloocan, higit sa lahat mula po sa kabataan ng Bagong Silang, ang pinakamalaking barangay po sa buong Pilipinas. Ako po si SK Chairman Hero de los Santos, nagmula po ako sa may Bagong Silang at ako po ang kasalukuyang naihalal bilang SK Chairman po ng aming barangay. Maliban po doon, sa usaping lideratura at pamamahala po, bata pa lamang po si Kuya Hero ay nagkaroon na po tayo ng iba't ibang aranasan sa paglilingkod. Nung tayo po ay elementary, sa Silangan Elementary School, na itanghal po tayong pinakabatang SSG President po, SPG President po sa buong Caloocan o yung tinatawag po nating Supreme Pupil Government. Maliban po doon, pagpatak po ng high school, tayo po ay nagkaroon ng chance sa makapaglingkod bilang Task Force on Youth Development sa loob po ng isang term. Kung matatandaan po natin, year 2013 to 2015, 2015 to year 2018 po pala, na-abolish po ang SK. Right. At dahil po doon, bumuo po ang National ng Youth Commission at youth government po per barangay na tinawag nating TFYD o Task Force on Youth Development. Naging bahagi din po tayo noon at na itanghal din po tayo bilang pinakabatang TFYD po sa buong lungsod ng Caloocan. Maliban po doon, ako po ay kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor on Early Childhood Education bilang pagpapatuloy po sa serbisyong nasimula ng aking mga magulang na parehong teachers po sa elementarya at ang aking tiyahin po na naging principal po ng iba't ibang eskwelahan sa aming lungsod at sa aming barangay. Kaya isa po sa aking battle cry ay ang pagyayabungin at mas paigtingin po natin ang pagsaserbisyong pangkabataan para po sa aming barangay at sa lungsod po ng Caloocan. Well said. Galing ni Kuya Hero. Pansin ko Literal lang, na hero. Gina, ang lalaki ng barangay. Lalo ito sa Bagong Silang at Pinagbuhatan. Ikaw ang may pinakamalaking barangay Yes sa po. Metro Manila. Si Buong Pinagbuhatan Pilipinas po. ay Pang-apat. Sa may pang-apat. pinakamalaki. So Sensi. grabe. Talagang dekalibre ang ating mga guests ngayon, no? Tsaka from SKs. hindi biro yung mga background nila. Talagang Right. simula kabataan pa lang nila. Nahubog na talaga yung kanilang kumbaga burning desire for Right. first service. Oh, Siyempre, eto hindi naman. na mapapauli ang ating Fresh from Tugigaraw. Yes! Grabe. Layo. dinadayo ng school. Russell. So, yun po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Russell Kentio Canapi from Tugigaraw City, isang registered agricultural and biosystems engineer, 23 years old. So, ano po, ang magulang ko po, ang tatay ko po is government employee po. Ang nanay ko po is businesswoman. So, paano po ako napunta dito sa SK Chairperson? Actually po, hindi ko po talaga plano, pero
Yun nga po, pero nandito po ako kasi nakitaan po ako ng isang tao na kaya mo mag-lead, kaya mo yan, sabi sa akin. At the same time, nung bata po ako, talagang mahilig po akong sa news, specifically sa politics, social issues. Kinakausap ko po lagi yung tatay ko. Minsan nagdedebate po kami ng mga lolo ko. So yun po. And who am I to say no sa public service po? Wow. Isang engineer Yes. naman si Russell. Grabe, alam mo, nakakatuwa. Kasi there's hope. Kasi ang daming mahuhusay na kabataan ngayon na pumapasok na sa gobyerno. And mas nagkakaroon tayo ng hope na pag pinagsama-sama natin yung husay, yung katapatan natin, siguradong posible ang pagbabago sa Pilipinas. No? Saka doon mo makikita na very important talaga kung ano yung pundasyon nila within the family, kung gaano ka-solid yung paniniwala nila, yung prinsipyo nila. Kasi up until they grew up, makikita mo yun sa kung paano sila magservisyo. Right. We believe, and I think you would also agree, no, na in governance, half the work is planning. So I'm pretty sure na nagpapagod, walang pahinga to, no? Yes. Wala kang time mag-celebrate to prepare, right? So, what are your priority programs? Anong plano natin sa transition sa pagpasok ng bagong administrasyon ng SK? Si Casey. Ayan. For us nga, na-mention ko a while ago, no, CapGab, the preparation took almost a year. Pagpili pa lang na aking mga SK Kagawad. And then, yung pagpili namin ng mga SK Kagawad, it was strategic as well. Because kinuha namin yung mga nakapagtapos in a profession na merong katapat na centers of participation. So we have 10 centers of participation, but we only have 7 kagawad. So minatch namin yung kanilang mga expertise or yung tinapos nila sa college. So for that, meron na agad kaming 90 days prior to being elected. Nakapag-plot na kami ng aming projects for first 90 days. And then we will focus on the active citizenship or active participation of the youth. Bubuin na po namin ang Pinagbuhatan Youth Association. It's a plan, to give more space po sa mga kabataan in Barangay Pinagbuhatan para maramdaman nila na they are one with us. Hindi lang kami yung nanalo, but nanalo ang buong kabataang Pinagbuhatanyo. I think maraming makaka-relate if they know the Barangay Youth Development Council, Cagayan de Oro. Yun po yung tinitingnan namin na i-launch for the first 90 days. Ayun po. Right. Oh, so yun, yung PYDP, dapat alam ng SKs natin yan. Yes. May nadagdag, di ba, yung agriculture, di ba? So, yan, kailangan aralin yan. Kayo naman, Drake, kamusta sa Valenzuela? Anong priority programs mo? Before I start, gusto ko lang sabihin kung kamusta sa Valenzuela. Siyempre, sa Valenzuela, tuloy ang progreso sa Valenzuela at siyempre sa Barangay Marulas. So, siyempre, sa amin, ang personal goal ko kasi sa kabataan ng Marulas, siyempre is pagkakaroon ng pagkakaisa. Dahil siyempre, sa pagkakaisa, mapagpapatuloy natin yung progresong nasimulan na. So, ginawa ko since I was the Marulas Youth Federation President. So ako ang presidente ng bawat youth organization sa bawat sitio dito sa Barangay Marulas. Ginawa ko, ipinagkaisa ko sila. Siyempre, and nag-isip kami sa bawat presidente kasama ng mga newly elected SK Kagawads na kung paano ba gumawa ng projects and paano ba magkakaroon ng pagkakaisa dito sa barangay. Kasi isa yan sa problema po natin. Siyempre, after elections, magkakaroon ng problema dahil magkakaroon ng diversity. In diversity, hindi natin maiwasan yan. Pero sana, this is a call out din sa lahat ng nanalong officials na sana yung mga supporters natin, na sana pagkaroon natin ng pagkakaisa yung mga tao natin, syempre yung mga supporters natin. So again, yun yung magiging main program natin, main advocacy natin is pagkakaroon ng unity in diversity in Barangay Marulas. We should be unifying figures, tama yan. Yes. And alam naman natin na yung mga newly elected SK officials, kayo nga, ay may 2 taon lamang sa panunungkulan. So, sa tingin ninyo, paano nyo ma-execute yung mga nabanggit nyo, na i-discuss nyo ng mga proyekto sa mga constituents ninyo? Hero. Ayun po. Siguro para po sa akin, doon na po papasok yung tulong at pang-aagapay po ng mga SK Kagawad. Alam po natin na per kagawad, mayroon po silang iba't ibang komitibang pinangahawakan. Mayroon sa health and sanitation, mayroon sa environment, mayroon sa education and sports, di ba? Kaya doon po tayo magkakaroon ng camaraderie and unity to serve the youth. Maliban po doon, ang aming plataforma po kasi sa Bagong Silang ay Inclusive Community for All.
Dahil naniniwala po kami sa Caloocan at particularly sa aming barangay, dapat walang batang may iwan sa aming komunidad. Maliban po doon, daladalahin po natin ang adikaing maisulong, ang Project Hero, o ang Project for Health, Education, Reform, and Organization. Ito po yung mga programa at layunin na nais po nating ilunsad at bigyang pansin po sa unang 100 araw po ng aming pamamahala sa aming barangay. Kaya ayun po, katuwang po natin ang sangguniang barangay, ang sangguniang kabataan, pati na rin po ang katipunan ng kabataan sa barangay Bagong Silang para mapabilis po ang pagsaserbisyo at pamamahala para sa ating komunidad. Yes, nice. Russell? Sa akin po kasi ang talagang ano ko is agriculture since agriculture and biosystems engineering ako, no. So para mapadali po, tulad ng sabi ni Sir Hero, talagang kailangan mo ng tulong ng mga SK kagawads mo. Walang lalabas at walang lalabas diyan na pera hangga't walang pirma yung mga SK kagawads. So ang ano ko po is yung tinatawag po, kasi sabi ni Sir Gab kanina, nadagdag doon sa PDYP yung agriculture po. Yes. So, ang gusto ko pong talagang adikain sa agriculture. So, i-introduce at i-educate ko po yung mga kabataan sa amin na to go more on aquaculture and hydroponics po. Nice. So, yun po. Sa barangay po kasi namin, katulad sabi ko kayo, is business district, more on establishments po. Right. So, para po ituturo ko po sa kanila yung aquaponics and hydroponics po para sa may different sa little own ways po nila magkakaroon po sila ng sa agriculture. So in their own little ways makakatulong po sila sa food security. Nice. Which is a very big issue right now, Yes, di ba? po. Food security. Food security. Good. Sige. So yun po ang gusto kong adikain talaga sa 2 years na yun, agriculture po. Okay, nice. So guys, ito alam mo to na mahirap gumawa ng programa kung hindi ito na back-upan ng datos. Kung wala tayong basis, di ba? Isa sa tinuturo ng SK Reform Act, yun dapat data-driven, kagaya ng nabanggit ni Casey, ang lahat ng programang gagawin natin in accordance sa Philippine Youth Development Plan. So sa ngayon, base sa inyong sensing, lalo kayo, 10 araw tayo nag-ikot, di ba? Ano yung mga problema at challenges na nakikita natin na pwede nating solusyonan sa ating pag-upo, sa ating barangay? Gusto ko pakinggan yung pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Ikaw, Hero. Ayun po, base po sa aming naging karanasan, dun sa pag-survey po namin during the 10 days campaign. Actually po, bago pa lang po mag-eleksyon, may org na po kami, yung ICOVE, yung Intensified Community Outreach and Volunteers Elite. Kaya mula pa po nung una, kahit paano, mayroon na po kaming ideya kung ano-ano ba yung mga suliraning panglipunan na kinaharap po ng isang batang Bagong Silang at ng batang Kangkalu sa aming komunidad. Isa na po doon, yung out-of-school youth. Ang laki po ng Bagong Silang, ang laki po ng populasyon ng aming barangay. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng great population ng aming barangay ay medyo kalahati po ng kabataan namin ay hindi nakakapag-aral or mas piniling magtrabaho dahil nga po sa kahirapan ng buhay. Maliban po sa issues at concern ng mga OSY ay yung tumataas po na bilang ng mga CICL o yung tinatawag po nating Children's in Conflict with the Law. Pababa po ng pababa ang edad ng mga batang nakakaranas po ng krimen at kriminalidad. At minsan po nagiging bahagi po sila, nagiging accomplice po sila ng pinaka-suspect o suspect na tinatawag po natin. Maliban po doon, education. Bilang bahagi po ng aking plataforma, edukasyon po ang pinaka-isa mahalagang proyekto po namin. Kaya ang naisip po namin upang magbigay tulong sa mga kapwa ko mag-aaral ay ang educational assistance. And maliban po doon, yung malnourishment po sa barangay po namin, nais din po namin tutukan bilang bahaging proyektong pangkalusugan para sa aming komunidad. So, ilan lamang po yun sa mga proyekto po namin. So, parang education, rehabilitation, tsaka health. Very holistic na yung programs, no? Tapos na yung mga stigma sa SKs before. Sige, last na lang siguro, Drake, anong mga problema? Kasi malalaking barangay kay Drake, medyo sakto lang. Medyo sakto lang. Saks lang. Anong mga problema? Sa barangay naming Saks lang, ang nakikita kong problema is syempre is unemployment. Problema yan. Syempre, yung ilang mga out-of-school youth na nakikita natin sa kalsada na walang trabaho, di nag-aaral, patambay-tambay lang. Pero again,
Isa yan sa problema, pero syempre gagawa natin ng solusyon yan sa administrasyong SK Chairman Drake Cabeltes. Wow. So, Employment. diba, tama naman yung mga nabanggit nila. Tsaka, very fresh, very pleasing to the ears, diba? Tsaka, I'm very much sure na hindi lang ako, bilang ako nga, kahit hindi nila ako constituent, grabe na-excite ako for them to serve their people. So, kanina, madalas yung nababanggit na sama natin lahat, di ba? So, inclusivity programs is the key to execute all of this project. So, paano nyo maiwasan nyo? Hindi na, kasi, di ba, may mga pasaway talaga ng mga kabataan na hindi nagpa-participate sa mga proyekto. So, sa tingin ninyo, paano nyo sila mahihikayat na sumali sa mga i-execute nyo na plans or projects? Russell? Ang balak ko po, as in pag-uwi ko po, imi-meeting ko po lahat ng kabataan sa amin. So, itatanong ko po sa kanila, ano bang gusto mo? Paano? Kasi para sa akin po, naniniwala po ako na ang kabataan, marami pong magagawa yan eh. Bigyan nyo lang po sila ng chance, at the same time, bigyan nyo po sila ng na mag-participate in the barangay elections. May mga idea na innovative idea at creative ideas yung mga yan, no? So, doon po, kukunin ko sila by heart talaga. Kung paano din ang pagsaserbisyo ko, ganun ko po gagawin para ma-engage po sila sa activities natin sa barangay. Pagbaba ni Russell ng eroplano, diretso agad siya sa meeting, kako magpapa-assembly agad. Eto naman si Casey, since malaki yung barangay ninyo, no? So, paano mo sila may encourage na maging active and cooperative sa barangay? Ayan, with the recent election po na nangyari, the voter turnout is low. So, makikita natin, no, tinignan namin yung numero, ilan ang child youth, ilan ang core youth, at ilan ang adult youth. And then, binangga namin siya dun sa number na aming botante, yung mga bumoto with the recent election. And nakita namin masyadong mababa yung voter turnout. So, naisip namin, I know with the recent SK Reform Act, decentralized na ang ating government, pero gusto namin mas i-decentralize natin sila. With the PYA that we are planning, Pinagbuhatan Youth Association, nakikita namin na maybe mahihikayat namin sila if they are going to see faces that they see on their neighborhood. And syempre sa amin din sa Barangay Pinagbuhatan, merong tinatawag na Homeowners Association. So I think 120 ata yung aming Homeowners Association. Bibigyan natin ng espasyo yung mga kabataan doon. So, bibigyan natin sila ng right na maging part ng aming HOA na tinatawag. And from then, they can, actually, before kami nag-start ng campaign, there are 18 registered youth organizations. And then, 5 days after namin manalo or after namin ipanalo ang kabataang Pinagbuhatenyo, today, we have 30 registered youth organizations, and we are still looking forward to having mobilized all of the youth in Barangay Pinagbuhatan. Wow, talaga nakakatuwa, Gab. No? At alam kong maraming matututunan ng ating schoolmates for today. Kaya naman bibitinin muna namin kayo sa aming usapan. Ngunit marami pa kayong dapat abangan sa pagbabalik lamang yan ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Ngayon naman guys, ating himayin ang naging pananaw ng mga kabataan tungkol sa sangguniang kabataan ng SK nga raw, Gina, ay puro paliga at beauty pageants lamang. So bilang mga bagong opisyales ng SK, alam ko guys, we strongly oppose this stigma, di ba, na hindi lang puro pageant at paliga ang SK. Diba? Kaya nga tayo may Philippine Youth Development Plan. Yes. So ano ang ating mensahe sa mga kabataan, sa mga kapwa natin leader? Paano natin hihikayatin ang ating mga schoolmates na mabago itong pananaw na ito sa SK? Sige, unahin natin si Russell. Mag-aano tayo ng mga bagong programa. Tama. Tulad nung balak ko nga pong gawin is yung agriculture, na para masabi nila na ang kabataan na hindi lang basta paliga, may ginagawa din sila. No? So, lahat yan gagawin natin. Mga bagong mga ideas, programa na makaka-benefit sila, na makikita din nila, mararamdaman nila, hindi lang basta paliga nga. Ayan. Parang holistic approach, especially si Russell sa Tugigaraw. May agriculture na i-apply. Kayo naman, Hero. Ayan po, panghihikayat, no? So, bago tayo makapanghikayat, para sa akin po, dapat alamin muna natin yung dahilan kung bakit ayaw lang makisali
kung bakit tayo makipag-participate, no? At kailangan nating basagin muna ang stigma, particularly doon sa masamang imahe na naiwan ng Sangguniang Kabataan para sa mga ilang mga youth sa ating barangay. At isa po sa aking naiisip para sila po yung mahikayat at sumali sa ating mga events at projects in the near future, ay maglulunsad po muna tayo ng isang consultation. Dito na papapasok yung isa sa karakteristik ng good governance, yung participation and transparency. Upang makapanghikayat po tayo ng kabataang sumali sa Sangguniang Kabataan at maging aktibong kabataan at leader po sa ating barangay, tanungin po natin kung ano-ano ba yung mga bagay na ina-expect nila, kung ano-ano ba yung mga bagay na gusto nilang marating at makamtan dito sa ating administrasyon. Kapag mayroon na po tayong exact information, no, idea, suggestion mula po sa ating puno ng kabataan, doon po tayo bubuo ng mga solidong plataforma at proyekto na magugustuhan po nila. Diba? Ito po ay nagmula sa kabataan, gaya nga po ng aming tagline sa Bagong Silang, mula sa kabataan at para sa kabataan. So, ang aming priority ay ang gusto ng kabataan, ang pangangailangan ng kabataan at ang sigaw ng kabataan. And for that, makakasiguro po tayo 100% or 95% na sana ay mayroon na pong partisipasyon ang lahat po ng organisasyon at kabataan sa ating komunidad. Ayun lang naman. And speaking of transparency nga, maraming mga kabataan ang nais na magkaroon ng sarili nilang financial statement or bulletin na mga ginastos nila para sa kanilang mga proyekto, di kaya sa mga programa, pati sa mga plano nila na kailangan nilang ma-execute sa kanilang mga barangay. No? So, ngayong term ninyo, how will you be able to execute it in a way na malinaw at mas maiintindihan ng lahat? Unahin na muna natin si Drake, ang saktong barangay. Sa amin, sa saktong barangay, sa Barangay Marulas, syempre hindi naman mawawala ang transparency board. So lagi naman dyan, open yan sa barangay namin. And syempre itatry po natin, hindi pala itatry, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para hindi magtaka ang kabataan kung saan ba napupunta yung pondo ng taong bayan. At syempre, lagi naman we have a Facebook page So makikita naman nila ron kung saan napupunta yung taxes nila at sa mga programs na dapat na ginagawa ng Sangguniang Kabataang Barangay Marulas. How about sa inyo, Casey? Syempre kasi malaki yung sa inyo. So paano mo siya gagawin? And actually, we already have a memorandum, DILG memorandum about that, the full disclosure policy that we are talking about. And the question stands, what's happening if the mandate na gawa na siya noong 2010. So, kailangan natin ngayon our leaders who will implement it. Una, nakikita namin resolution gagawin natin. Hindi lang sa amin, pwedeng siyang English, written in English, pero dapat pag pinost na natin siya sa full disclosure board natin, available to all of our homeowners association, dapat pwede ding Tagalog. Yung maiintindihan na ating mga kapwa-kabataan. That's one. That's two. Full disclosure board and also the resolutions written in Filipino sa ating lengguwahe. And then third, the State of the Youth Address. Na feeling ko bilang kabataan ng Barangay Pinagbuhatan, minsan lang namin marinig yung kung ano ba talagang nangyayari or yung estado ng Sangguniang Kabataan sa Barangay Pinagbuhatan. So, isa sa aking mga programang inilapat sa aming kampanya ay yung State of the Youth Address that we will do quarterly or kung pwede nga at least once a month para alam ng mga kabataan namin what's really happening. And with that, yung gusto talaga namin i-emphasize on the transparency is moving forward, pag-lobby ng mga anti-corruption policies. Alam naman natin sa Sangguniang Kabataan, we cannot, write ordinances, but we have a voice bilang ex-officio ng Sangguniang Barangay. So, 'di ba? Maganda na nakikipag-partner tayo sa ating barangay para hindi lang naman yung Sangguniang Kabataan yung transparent, pati na rin yung barangay. And that's a good thing in Barangay Pinagbuhatan because we were able to fight to destroy the almost 33-year dynasty. Natapos namin siya last election with my barangay captain, Robin Salandanan. So we're very happy and we're looking forward. Talagang implementation na lang ang kailangan namin. Balikan natin yung realidad ng nangyayari sa gobyerno at politika sa ating barangay. Kaya naging independent at nagkaroon ng autonomy ang SK kasi gusto na nating alisin
yung naging imahe rin na ito ay breeding ground for corruption, anak lang naman ni Kapitan o ni Kagawad ang pinapatakbo. Tapos tayo lang ang may provision on anti-dynasty. Di ba, nasimulan yan sa SK, napakaraming promising na sections and provisions ang meron ang SK Reform Act. So ito, tanong ko, marami nagsasabi pag pumasok ka sa politika, mababahiran ka. Kailangan mong tiisin ang init sa kusina. Alam natin yan as young public servants na punong-puno ng idealismo. Paano natin ilalapat yung idealismo sa realidad kung darating tayo sa pagkakataon na sinasabihan na kayo ng mga kasama nyo na ito yung nakasanayan Hero, kailangan mo itong gawin. Ito yung yung naging mga sabi-sabi nila SOP Di ba? Ano ang magiging tugon mo sa mga ganyang sitwasyon, Hero? Ako po ay pinalaki ng aking mga magulang na may takot sa Diyos. At ako po ay pinalaki ng aking mga magulang na may kredibilidad na hanggang ngayon po ay aking pinang-iingatan. Kaya makakaasa po ang aking mga kabarangay na ang tugon po natin para sa suliraning ito, hindi po tayo sasang-ayon para sa ganyang usapin. At bubuwagin po natin ang stigma against SK na tayo nga po ay nagiging breeding ground for corruption. Diba? Mayroon po tayong iba't ibang mga proyekto at aktibidad na pwedeng maisagawa upang magpakita po ng transparency sa bawat kabataan. Gaya po ng nabanggit ng aking mga kasamahan, nandiyan po ang Full Disclosure Board, nakasaad po dyan kung paano, kung saan ginagastos ang kaban ng bayan, particularly sa ating barangay. At maliban po doon yung ating tinatawag na SOCA o yung State of the Kabataan Address na ginagawa po natin sa barangay po natin, sa pangunguna po ni Cap Joyles Bacolod, na every after 6 months po sa ating barangay. So ilan lamang po yun para sa mga paraan upang mabuwag po natin yung masamang imahe sa SK po, sa komunidad na ating kinabibilangan. Okay, good. So, stand by your ideas, Hero, lahat tayo, no? Ikaw naman, Casey, nabanggit mo, nalabanan at ibag natin yung dynasty sa pinagbuhatan for 33 years, right? So, kunwari sinabi sa'yo, Casey, pa-NMAX ka naman. Ayan yung nakasanayan dito. Pasopas ka naman, chairman. Di ba? Painom ka naman, chairman. Paano yung tugon natin sa mga ganyang naging kalakaran sa politika sa barangay? I think nung campaign pa lang, meron ng mga paninigil na nangyari. And because we're the opposition, gaya nga ng sinabi ko, there were a lot of challenges, struggles that will really try to break your principles. But at the end of the day, you go back to your why. Para kanino ka ba bumabangon? Yun yung aming tagline always kapag bababa kami sa aming mga community. Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka lumalaban sa buhay? And the same with us, para sa mga kabataan, we really started the campaign. We really wanted to run and change the face of the governance because of the youth. So I think it's with the character of the public servants. Kaya din naman gagawin nating accountable kahit pa yung mga kapwa natin SK Kagawad, yung SK chairperson natin, even sa barangay, yung ating mga barangay kagawad, mga barangay captain, and nasimulan na ni Mayor Vico, na kung kaya ni Mayor Vico to stand sa kanyang principles, kayang-kaya din ng mga kabataan ng barangay Pinagbuhatan. And I think yun nga yung accountable. Let's make ourselves accountable. Sabi ko nga sa aking council, kapag may mali ako, tirahin niyo ko agad ako doon sa kamalian na meron ako because we will keep each other grounded. And sabi nga, babalik tayo dun sa code ng isang pagiging public service, keep it simple. Huwag masyadong marangya yung buhay, huwag masyadong, though merong mga nanalo talaga na marangya yung buhay, pero it's not only about the luxuries you have in life, it's your lifestyle. Right. Baka naman mamaya pag panalo mo hindi ka na bumababa sa community. Pag nakita kasi ng mga tao na you can do it, they will trust you, their confidence is with you. So ikaw, kung nasa iyo ang confidence ng kabataan dun sa community mo, definitely walang demonyo na makakabulong sa'yo. Yun nga lagi sinasabi ni Mayor, iwasan ang mga demonyo. Iwasan ang bulong. Yes. Diba? Pero maganda yun, maging watchdogs tayo ng isa't isa. Bantayan natin ang isa't isa kasi tao lang din tayo. Kailangan, let's surround ourselves with The right good people. leaders and politicians. Exactly. And to properly execute your plans, your projects, and other programs, di ba nga, meron tayong 9 centers of participation. Yun, naging 10 na dahil sa agriculture. Yes. Oo. Ayan, magsisilbing gabay ng mga halal na SK officials. So, how are you planning to designate it among your co-elected officials? Yeah, Drake. ganda yan. Ako, syempre po, since sila yung nanalo, I'll ask them
kung paano nyo ba gustong i-tackle yung mga gusto nyong committees, am I right? So, sa kanila pa rin kasi, since actually kami, hindi kami isang partido na nanalo. Iba-iba. So, bago pa sila bago pa sila humalal or bago pa silang mahalal as SK Kagawads, meron na silang kanilang mga gustong committees. Pero again, since council na kami, sabi ko nga kanina, kailangan ng pagkakaisa para mapagpatuloy ang progreso. So, i-discuss namin with each other yung mga gusto naming mangyari sa barangay namin. How about you, Russell? Since for sure, ang talagang ipupush ni Russell ay yung agriculture on his end. How about your co-elected officials? Ano ang i-designate mo sa kanila? Actually po, kami po is dati na kaming nag-usap before that. Dati ko nang dinivide kasi po kami, post kami both sa akin and the same time sa Kagawad. So dati ko nang sinabi sa kanila, okay, ako, dito ako. Tapos kayo, for example, yung isang SK ko po is swimming champion po siya, okay? So, ikaw sa sports. So, yung isa po is mahilig sa TikTok, okay, you handle social, yung isa po is mahilig sa laws and everything, okay, so you handle education. So, ako po, bilang SK chairperson, nandun po ako to support them lang po. Yun po, support ko po sila, tapos andun lang din po ako talagang ipapakita ko po sa kanila na lahat gagawin ko para mapatupad po lahat yung programa namin. You empower them as well. Yes, no? po. Tsaka depende sa expertise, no? Opo. So, eto naman guys, during our time sa SK namin, wala talaga kaming sahod. Ay yung mga kagawad. Tayo as ex-officio kagawad, di ba? So, for the past 4 years, ang mga SK members natin ay mga volunteers. Yes. With a lot of responsibilities, di ba? And accountabilities. So ngayon, naipasa na yung personal services, this 2023. Pero hindi natin makakaila na nasa edad pa rin kayo ng career growth. Iba sa inyo, newly grad, nag-aaral pa lang, may kanya-kanyang trabaho, di ba? Siyempre, mahirap din ikompromiso yung inyong karera para sa posisyon na tinatahak nyo, no? So how committed are you? Paano nyo maipapangako sa mga bumoto sa inyo na gagampanan nyo na maayos yung katungkulan nyo? Habang syempre, ginagawa at kinakamit pa rin natin yung ating mga personal na pangarap. Casey, as a teacher. Ayan, actually, meron akong 1-year experience of being a teacher. So, nagturo ako ng subject na English sa grade school at sa high school. That's 1 year after my graduation, before I decided to run for SK chairperson position. And kung usapang commitment lang rin naman, no, I think 100% I left muna my passion, my profession, no, to serve the youth of Pinagbuhatan. Kasi andun tayo sa tagline na minsan lang tayo bata. Naisip ko rin, it's my one shot, no, of changing the face of the governance sa Barangay Pinagbuhatan. And, di ba, kasi ako yung nung time na iba yung namumuno sa amin, marami rin akong napupuna, marami din akong sana all, marami din akong what if. So, nung nakita ko yung mga line-up nung tatakbo sa amin, even before that, actually, I decided, sige, I will push through, but with the right set of people. Yun naman yung naging isa kong pangako sa sarili ko na kung tatakbo ako, I will do it clean and I will do it with the right set of people. Kaya nagkaroon kami ng 1-year preparation even before the campaign. Kaya masyadong malaki yung nilamang namin dun sa aming mga kalaban kasi we started with a very strong intention to win the hearts of the youth in Barangay Pinagbuhatan. So usapang commitment lang, 100%, ready to serve. And minsan lang tayo bata, so go for it. Change the face of the governance. Alright. Hero. Ayan po. Para sa usaping commitment po, I've been in the service for almost 10 years po, since 2013. Dahil yun nga po yung kapanahon ng TFIB. And maliban po doon, yung spirit of volunteerism po kasi ay parang bahagi na rin po ng aking pagkatao. Dahil bago po ako maging isang SK chairman sa aming barangay, ako po muna ay naging iba't ibang, namuno po tayo sa iba't ibang organisasyon sa loob po at labas ng eskwelahan. At isa po sa ipinagmamalaki ko ay ang aming sariling organisasyon po sa Bagong Silang, ang ICOV Youth, na kung saan sa org na po na ito, wala po aming pondo, wala po aming budget, wala po aming nahawakang salapi, pero
nabigyan po natin ng magagandang proyekto ang mga kabataan po sa Bagong Silang. Isang halimbawa na po dyan, yung online class package distribution. Tayo po ay nakapamigay din po ng relief distribution nung panahon po ng pandemic at nung kasasagan po ng pagputok ng Bulkang Taal. Maliban po doon, kahit na wala pong budget ang org po namin, ay nagawa po nating magserbisyo para sa kabataan po ng Bagong Silang. Para sa akin po, yun po ang tunay na essence ng commitment, no? Dapat ikaw, tayo, bilang kabataan, bilang public servant, dapat hindi tayo tumitingin doon sa maibabalik sa atin. Kung talagang passion po natin ang tumulong, kung talagang passion po natin ang mga laga, no, at mga siwa sa ating kapwa kabataan, kahit wala po tayong natatanggap, tayo pa po ang nagbibigay para sa ating kapwa kabataan. Okay na okay po tayo doon. So, panghuli na lamang siguro, no, bilang panimula sa inyong termino, ano na lamang ang mensahe nyo sa kanya-kanya nyong barangay at sa mga schoolmates natin na nanonood ngayon? Simulan na natin kay Dre. Anong mensahe mo sa mga taga-Marulas? Shout out again sa mga ka-OMSIM dyan sa Barangay Marulas. Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa akin at siyempre sa buong Tuloy Progreso Marulas. At alam nyo, ang masasabi ko lang sa inyo, gaya ng lagi kong sinasabi sa mga caucus natin, kabataan, atin to, atin ang kinabukasan, kaya tayo'y magkaisa. Kaya muli, ako nagpapasalamat ako sa lahat ng taga-Barangay Marulas. At sana po, itigil na po natin ang away. At sana po magkaroon na tayo ng pagkakaisa para masimulan na po natin ang pagpatuloy ng progreso sa Barangay Marulas. Thank you so much. Russell, sa mga taga-Tuguegarao. So yun, mga Tugigarawenyos. So ang mensahe ko po is, tayo pong mga kabataan, magkaisa po tayo. Katulad po nung sabi ko kanina, marami pa po tayong pwedeng gawin. Marami pa tayong dapat gawin. Okay? So, makakaasa po kayo, mga taga Sentro 6. Maraming salamat po sa inyong suporta. Makakaasa po kayo sa isang pamumunong malinis at may prinsipyong pamumuno po. Hindi ko po sasayangin ang boto nyo. Yun lang, ma'am po. Maraming salamat po. Casey? Para sa mga kabataan ng Barangay Pinagbuhatan, simula na po ng ating laban. Laban sa paggogobyernong malinis at may puso, pati na rin may integridad. Looking forward no, na hindi lang kami yung mga kabataan na talagang titindig para sa ating barangay. At syempre, alam kong excited na rin kayo sa ating unang katipunan ng kabataan. See you on November 27. Buuin natin ang pangarap natin para sa ating barangay. At syempre, no, hindi natin kakalimutan ang lahat ng kabataan ng Pasig. Ayan, kabataang Pasigenyo, maraming salamat sa tiwala ng aking mga kapwa SK Chairperson. Talagang iingatan natin ang mukha ng federasyon at babaguhin natin ang sistema kung saan ito'y nadumihan sa mga nagdaang taon. Kaya maraming salamat po at muli ako po si Teacher Casey. Gawin natin kay sigurado ang pagsiservisyo. Yes! Hero. Ayan, para naman po, muli po magandang araw sa lahat po ng kabataan na nanonood dito sa Schoolmates at ang aking mensahe po para sa aking mga kapwa kabataan mula sa Caloocan at Bagong Silang. Shoutout sa inyo mga batang Kangkalu at sa mga batang Bagong Silang, no? Gaya po ng ating nabanggit nung una, ito na ang panahon upang maramdaman, ito na ang panahon upang makita, at higit sa lahat, ito na ang panahon upang ating masaksihan ang tunay na bigat ng pagseserbisyo ng isang sangguniang kabataan para sa Barangay Bagong Silang. Maliban po doon, ito na rin po ang oras upang mabuwag na ang kahit anong masamang imahe at stigma na nabuo sa sangguniang kabataan na meron po tayo ngayon. Ito na rin ang panahon upang pagbukluhin, pagkaisahin at magkaroon po ng unity ang bawat kabataan sa ating barangay. Gaya nga po ng ating pinaniniwalaan, ang proyekto po ng Sangguniang Kabataan sa pangunguna po ni Kuya Hero de los Santos, kaagapay, at sa paggabay po ni Cap Joelas Bacolod at ng ating butihing Mayor Along Malapitan, dito po sa Barangay Bagong Silang, walang batang may iwan sapagkat ang mga proyektong ating sasagawa ay mula sa kabataan at para sa kabataan. Muli po, SK Chairman Hero de los Santos, at lagi po natin tatandaan na dito sa Bagong Silang, laging hero ang kabataan. Maraming salamat po. Yun. Grabe yung mga slogan sila, Hero. Yun. So, guys, again, God bless you in this journey. Alam namin na mas marami pa kayong magagawa. Napakaganda ng inyong nasimulan.
At handang-handa na kayo para sa inyong termino. Thank you for sharing your experiences and knowledge. Thank you, Hero, Drake, Russell, and Casey. God bless and all the best para sa inyong mga consent. Alright, thank you guys. Marami pa tayong pag-uusapan, kaya tumutok lamang kayo sa pagbabalik ng Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates! Ang dami nating nalaman sa mga newly elected SK officials natin. Ikaw, Gab, ano bang masasabi mo bilang naranasan mong maging SK official? Yan, grabe. Una sa lahat, ang huhusay ng ating mga guests ngayong araw. Napaka malaman ng ating content. No? Ako, bilang dating SK chairman at ngayon ay bago at batang kapitan ng Barangay Santolan, sa mga kapwa ko kabataan na nakikinig ngayon, no? Una, gusto kong ipaalala sa inyo na walang limitasyon ng pangarap. Okay? Libre ang mangarap, pero tandaan nyo na sana nangangarap tayo ng higit sa ating mga sarili. Mangarap rin tayo para sa ating bayan. And two things. One is conviction. Sa mga nagnanais na pasukin ang paggogobyerno, especially ang ating mga lokal na barangay, you will make a lot of compromises, but it's always a question of magnitude. Stick to your non-negotiable values, okay? Lagi lang kayong bumalik sa inyong mga prinsipyo at intensyon nung kayo'y nagsisimula pa lamang. At pangalawa, political will. Marami tayong idealismo, napakarami nating ideya, pero lagi nating ilapat sa realidad. At sa pagpasok natin sa paggogobyerno, huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil merong dahilan kung bakit sinabi ni Rizal na tayo ang pag-asa ng ating bayan. Sa pinagsama-samang paniniwala at pagtitiwala natin sa kakayahan ng mga kabataan, gawin nating posible ang imposible. Ayan. Ikaw, G. Ako naman sobrang hopeful ko upon hearing the plans, upon hearing the intentions ng ating mga guests. And I know for sure, bagong breed, bagong generation to ng mga kabataang maglilingkod para sa bayan. At siguro isa na lang din sa mga napansin ko for today's episode, no. Very nagbabaga yung service nila, yung puso nila sa pagbibigay ng serbisyo para sa kanilang kapwa kabataan. At maging yung nabanggit mo nga kanina, yung will din. And also, very important yung pagkakaroon ng tamang tao sa paligid mo. At yung reminder lang na hindi sa eleksyon natatapos ang paglapit mo sa tao. Tama. Dapat kung bumaba ka noon, nag-house to house ka, kung ano-anong mga kalsada na nilakad mo kasama yung mga kapartido mo at ibang kabataan, mas pumasok ka pa. Mas mag-tap ka pa. Oo, grassroots, ganun. Kasi doon mo malalaman kung ano yung talagang sentro, yung cancer na nabubuo, kung bakit nagkakaroon ng problema yung mga schoolmates natin sa nilang mga barangay. Kaya, congrats ulit. Salamat, at sa G. mga schoolmates Congrats po sa inyo, natin, sa mga newly elected SKs. Galingan ninyo. And with that, usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates! May pakialam ka! Sigaw ang